Dimples. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Paano kung ang payapa sanang buhay ginambala ng mga hindi maipaliwanag na bagay? Yan ang kwento ng ating letter sender sa Dear Dimples. Dear Dimples, ako si Maricel, 47 years old from Norsagaray, Bulacan. Ang live-in partner ko na si Danny ay may anak sa una at kasama namin sa bahay. Nang minsang iwanan siya ng kanyang girlfriend ay nagkaroon ito ng malaking pagbabago sa kanyang sarili. Minsan sa hating gabi ay bigla na lang siyang umaalis at nagpupunta sa likod ng bahay na tila may kinakausap. Unti-unti kaming natakot sa kanyang ikinikilos, Dimples, dahil kasunod nito ay may mga pagpaparamdam na rin kaming naranasan sa bahay na mahirap ipaliwanag. Ang simple at tahimik naming pamumuhay ay nababalot ngayon ng pangamba. Anumang oras ay para bang may mangyayaring hindi maganda. Dimples, sino kaya ang pwede naming lapitan? Maraming salamat, Maricel. Maricel, alam niyo po, meron talaga mga bagay na mahirap ipaliwanag na tanging mga eksperto lang ang pwedeng makatulong sa atin. Kaya bilang tugon po sa iyo, ng problema, no? Mga kasama natin ngayon si Brother Jeb Principe, isang lay collaborator po mula sa Parish of St. Francis of Assisi, May Kawayan, Bulacan. Brother Jeb, good morning po, kapatid. Good morning, Miss Dimples. Thank you for having me here. Okay, so kayo po ay taga May Kawayan, ang letter sender natin taga Norsagaray lang. Medyo naman malapit, same in Bulacan, ano? Una sa una na po, para sa mga kapatid natin na hindi pa may alam, ano po ba ang tinatawag nating lay collaborator? Miss Dimples, lay collaborators po ay non-clerical individual. Ibig sabihin, mga hindi paring individual na tumutulong sa ating mga pari. Like sa amin po sa Ministry of Spiritual Liberation, kami po ang mga nagiging assistants nila pagdating sa mga assessment ng mga taong may problema when it comes to demonic attacks. So kami po yung nagbibigay ng mga tulong, especially sa aming group, sa Exorcism Cross Group. Kami po yung nagbibigay ng tulong sa kanila kung kinakailangan namin silang i-endorse sa mga exorcist priest na. Kumbaga, ina-assess po muna. Opo, ano? ina-assess Okay, po. baso po dun sa karanasan ni Maricel, yung ating pong letter sender, nangyari na ba ito dun sa mga isa sa mga binibisita ninyong tahanan before? Meron po. Meron kasing humingi po ng tulong sa amin before. Ang problema po is, katulad po nung kay Maricel, may mga bagay na spiritual na nagpapakita doon sa isang batang babae sa kanilang tahanan. So pagka ganito po, we considered is as infested homes. So ito po yung mga pinananahanan ng mga masamang espiritu na kinakailangan natin bigyan ng aksyon. Okay. Ano-ano po ba yung mga teller? Paano malalaman kung may negative entity nga or kumbaga parang maiko-consider na demonic attack ba ito sa isang tao? Karaniwan po, Miss Dimples, nagkakaroon ng mga pananakot. Yes. Yung mga nakikita nilang mga bagay. So, nagkakaroon po ito ng mga epekto doon sa mga tao, ginugulo sila, or nagkakaroon ng mga pananakit. So, yun po yung mga bagay na ginagawa ng mga masamang espiritu sa mga tao. Bakit po ba merong mga ilang taong kinakapitan ng ganitong negative entity? Kasi ako nga, I was telling you kanina na alam nyo po nung bata ako, may kwento-kwento na very sensitive daw ako pagdating sa mga ganitong bagay. Meron po bang classification yon na ganitong tao kadalasan ang mas kinakapitan ng negative entity? Karaniwan po, ang mga ganyan, ang pinanggagalingan po is yung mga history natin before ng mga bata. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga pamahiin or mga paniniwalang sabi-sabi. So yung mga superstitious belief na kinakapitan po natin at mga bagay na pinaniniwalaan na hindi katanggap-tanggap sa simbahan. Okay, ganito na lang, brother. Para sa mga kapatid natin at para na rin kay Maricel, kapag merong ganitong pagkakataon o sitwasyon na palagay nila kinakailangan nila ng tulong, ano po ba mga steps na pwedeng gawin? Una po, kapag may mga ganitong sitwasyon sa ating mga tahanan, pumunta po agad tayo sa ating pinakamalapit na parish o simbahan at humingi po tayo ng tulong sa ating parish priest para po mabigyan ng aksyon kung ano man po yung mga problemang kinakaharap natin na may kinalaman sa mga ganitong spiritual na bagay.
Maraming salamat, Brother Jeb. At salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. I'm sure marami sa mga kapatid din natin ang maaaring may mga katanungang kagaya nito at naliwanagan sa araw na ito. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.